Hindi baba po sa 50 na mga kabataan o halos 50 pong mga kabataan ang binigyan ng ngiti ng Zoe Broadcasting Network sa isinagawa nitong charity event sa isang theme park sa Laguna ngayong Kapaskuhan. Ang ilan po sa kanila ay first time pang nakarating doon, kabilang ang isang kabataan na may bagong pangarap matapos makilala si Kristo. Narito po report ni Jomar Villanueva. From addict to magpapastor. Yan ang pangarap ng 16 na taong gulang na si Joseph. Salip na makulay at masaya, naging madilim at malagim ang kanyang childhood. Nagbulakbol. Siyempre, nandun yung bisyo-bisyo. Barkada-barkada. Pati yung pag-aaral na apektuhan. Sumaga ako nagtatrabaho. So 14 years old, nagtatrabaho pa. Driver sa may Divisoria banda. Isa si Joseph sa hindi bababa sa 48 mga kabataan na tinutulungan ng Onesimo Foundation sa kanilang 4 na center sa Metro Manila. Mga paslit na nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Mga kabataang walang uuwi ang tahanan dahil sa broken family. Yung mission ng Onesimo ay ma-reach out, ma-rehabilitate, ma-equip at ma-mobilize ang mga kabataang nasa urban poor communities. Mapakilala yung Panginoon sa buhay nila, ma-transform yung buhay nila, na pagbalik nila sa community ay useful na kabataan siya. Ang kwento ni Nanay Jessa Vizcaya, supervising social worker ng Onesimo Foundation, nagkukusa silang mag-ikot sa mga urban poor community tulad sa Navotas, para himukin ang mga kabataan na magbagong buhay. Punupuntahan namin yung mga tambayan nila, kahit minsan amoy solvent, amoy sigarilyo, nire-reach out namin sila at ini-encourage na mag-join sa amin. So, mahabang proseso yung pag-establish ng rapport sa kanila hanggang mahikayat namin na sumama sila sa Onesimo. Dahil dito, ginawang espesyal ng Zoe Broadcasting Network at Onesimo Foundation ang Kapaskuhan ng mga kabataan. Umaasa si Nanay Jessa na makikilala nila ang Panginoong Jesus para tuluyang magbago. Hindi na sila babalik sa dating nilang kinagisnan, yung tulad ng pagbibisyo, pagnanakaw, yung mga akyat bahay gang, mag-involve sa iba't ibang krimen. Gaya ni Kuya Noel Canoy na dati ring napariwara pero nagbago ang buhay sa tulong ng Onesimo. Ngayon, isa na siya sa mga house parent na tumutulong sa mga kabataan para makilala si Kristo at talikuran ang madilim at malagim na nakaraan. Naging bisyo ko talaga, gambling, sugal. Naging talamak ako dyan. Ang buhay ko ay talaga ngayon, mahirap na pamilya. Kaya ako napunta sa Onesimo dahil nga natigil ako sa pag-aaral at siyempre walang suporta ng magulang. Ayon kay Kuya Noel, may pag-asang makapag-aral muli sa tulong ng Onesimo ang mga kabataang tila wala ng patutunguhan. Sa tulong ng Diyos, ang mga kabataang napag-iwanan at tinalikuran ng lipunan kayang magkaroon ng bagong pangarap at mas makulay at masayang kinabukasan. Tulad ni Joseph na nakatapos na rin sa programa ng Onesimo at pwede nang simulan ang kanyang bagong buhay kay Kristo. Nakakatuwa dahil nga gusto niya maging pastor. Nakita ko rin sa kanya yan. One time, merong gathering. Siya mismo nag-approach kung pwede siya magbigay ng Word of God. Naging maayos yung pag-deliver niya doon sa isang gathering na yon. Grabe, nakaka-bless din dahil nakita mo yung pagbabago at desire niya na makapaglingkod din sa Lord. Marami din ako natutunan about sa salita ng Diyos. Ang natulong din sa akin, yung paghubog sa akin bilang mananampalataya. Kabataang nananampalataya sa Panginoon. Lubos naman ang pasasalamat ng Zoe Broadcasting Network, lalo na ng Light TV Radio at DZJB 1458 Radio Calabarzon sa suporta ng Enchanted Kingdom sa pagbibigay ng saya sa mga kabataan ng Onesimo. Sa pakikipagtulungan din ng RYR Catering at Grand Lodge of Free and Accepted Masons Philippines. Jomar Villanueva, Newslight.